Paki-like, follow and share. Paki-subscribe na lamang po ng aking Facebook page, Hulika News TV. Sa hapon na ito, nais ko lamang talakayin. Ito pong nasa picture ko natin. Ito po ay matatagpuan dyan po sa Maragondon, sa bayan ng Maragondon, Cavite, na isa pong sugalan. Ito po, mayroon po ditong lumalabas na talaga pong siga at astig ito. Ito pong isa sa mga nagpakilala. No? Ang ating pong kwento sa hapon na ito po yung mga katanungan at kasagutan ng ating pong tatalakayin. Sabi ho rito, sino po ba itong si alias Arman at Sammy ho sa bayan ho ng Maragondon, Cavite? Dahil untouchable, di umano, dahil may proteksyon o protektado ito ng mga mataas na opisyal sa nasabing bayan. Ang illegal na color games, drop ball, pula-puti, no, baraha, sakla, at iba pa na uso sa mga peryahan na may kasamang sugalan o pergalan. Ito po yung matatagpuan po mismo sa bayan ng Maragondon, Cavite. Ito pong sugalan na color games at yung pong drop ball. No? Itong picture na ito, pinakita lamang natin na isa ito sa mga pinagkaguluhan o pinagkaabalahan o pinagkasiyahan ng ilan po nating mga kababayan sa bayan ng Maragondon, Cavite. Kanya lamang may reklamo ipinarating sa atin tungkol po dito. Ito po ang sinasabi ko, ang issue ng sugalan ay malaking usapin noong panahon dahil ito isang bagay na nakakasira sa hibla ng ating lipunan at nakakasama sa pamumuhay ng ating mga kababayan. Ito ang winika ng ilang residente, mga kabataan, mga grupo ng non-government organization, kasama na po ang mga religious sector, religious group na sabi nga rito, ang batas ay dapat ipatupad ng Maragondon sa bayan sa bayan ng Maragondon sa lalawigan ng Cavite na inirereklamo ito ang operasyon ng illegal na pasugalan sa kanilang komunidad. Kung naalala ninyo ng mga panahon, yung dating Pangulong Joseph Estrada o Irap Estrada hindi ito isang mga dahilan ng mga panahon na bakit nagkaroon po ng impeachment trial sa kanya dahil po sa mga nasabing sugalan. At sabi nga rito, naging target ng Philippine National Police ang weteng, numbers game, buki, sakla at iba pa para magpairal ng one strike policy na kung saan ang sinumang hepe ng pulis ay inaalis sa pwesto. Kung kapag may sugalan sa kanyang jurisdiction, ito po yung mga panahon na ito, pinagbabawal talaga ang anumang uri ng sugal at sino man po ang chief of police o hepe ng nasabing bayan o syudad, kapag napatunayan na mayroon pong illegal na pasugalan sa kanya pong nasasakupan, ay automatiko sibak ito sa pwesto, pinapalitan o sinisibak sa pwesto. Yun po ang ating pong mga nung panahon ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero sa ngayon ito pong ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay iba na ang siste At una sa lahat, State of the Nation address ngayon ng Pangulo. Panoorin ninyo simula hanggang sa matapos, wala po siyang babanggitin tungkol po sa illegal gambling. Parang pakiwari ng ilan nating mga kababayan, hindi kaya ito yung regalo ng Pangulo? Ako yung nagtatanong lamang dahil base din po ito sa ating pong mga nakuhang impormasyon doon po sa mga kababayan natin na sabi nila, Jojo, mukhang ibinalato, ginawang balato ng ating Pangulong Marcos ang illegal na sugal sa mga kapulisan dahil sa kanilang pong pagsunod sa ating pong Pangulo. Yun po ang kanilang pong mga katanungan. Kaya po tayo nagkaroon po ng sarili nating State of the Nation address, sarili nating SUNA, itong programang ito, para maiparating natin sa Pangulo at sa lahat po ng mga otoridad. Kasama na po dyan ang Philippine National Police, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Kasama na po dyan ang National Bureau of Investigation at ang Games and Amusement Board, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Philippine Charity Services Office, Department of Trade and Industry, Bureau of Internal Revenue, at ang ating pong mga LGUs na kung saan po dapat talagang tutukan ito upang pong malaman nila
na bakit ho ipinagbabawal ho ito pong sinasabing 16 to. Ulitin ko ho, nakita ho nyo sa ating screen ang pangalan po ng bayan na kung saan po itong illegal na pasugalan ay nandyan po sa bayan ng Maragondon, Cavite. Ayon po dito sa sinasabi po nilang Presidential Decree 1602 o 1602 o 1602, mas kilala ito sa sinasabing PD 1602, ay katawagan ho ng mga puliso yan. Ang Presidential Decree 1602. Na kung saan po, pag tinanong mo sa pulis, ay 1602 ho yan. Madali ho nilang makilala agad because of 1602. No? Na pinirmahan ho ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. noong 1978 ho ito para habulin ang mga gambling lord at mga sugarol sa buong bansa. Ang tanong ngayon, hinuhuli ba ng ating kapulisan yung mga nagpapasugal, yung mga gambling lord, hinuhuli ba? At hinuhuli ba ang mga mananaya? Of course, yung mga mananaya hinuhuli, pero yung mga gambling operator o gambling lord hindi hinuhuli. Bakit kaya? Yun po ang ating pong alamin. Di ba ho? Naging bukang bibig ito ng mga pulis dahil sa halip na mapahinto ang pagsugal o ang pasugal ng wetting, illegal bugis, masyaw at iba pang mga uri ho ng sugalupa ho, ay lalong lumaganap ito sa kasalukuyan ng lalawigan ho ng Cavite at pinagkakitaan ito ng milyones ng mga nakaupong general ng pulis at politiko. Yan po ang ating pong talakayin po, di ba? Subalit ho, ito subalit ho, ngayon ay nakakalungkot na balita sapagkat hindi na ganito ang sitwasyon ngayon sa kadahilanan na kapag may sugalan sa kanyang area of responsibility, may illegal na sugal, illegal gambling sa area of responsibility ni Hepe, ni Chief of Police, ni Provincial Director, ni Regional Director, ay napopromote pa. Kung naalala ho ninyo, isang bayan po ng Rizal, dyan po sa lalawigan ng Rizal, mayroon pong talamak po ang illegal na pasugalan ho riyan. Talamak din po ang illegal drugs ho riyan. Pero ano pong ginawa ho? Ng mga namumuno ho, ng mga mataas na opisyal sa ating pong Philippine National Police, abay ginawaran pa po ang bayan na yan ng isa ho sa pinaka-top 1 performing municipal ng Philippine National Police. Ganun ho kabigat. Yan ho, para bang nalimot na ang problemang dulot ng sugal, kaya hindi na naibalita ho ang anumang kampanya ng mga otoridad laban dito sa one strike policy. Naalala po ba ninyo? May nababalitaan pa ba kayo na mayroon pong mga illegal gambling ho silang hinuhuli? Yung mga maliitan katulad ho ng Caracross, Pusoy, Tong H, Tupada yung sabong sa manok, hinuhuli ho nila yun agad-agad. Pero ito pong binabanggit ko po na malalaking sugalan kahit tumawag sa 911 dinidisregard nila ito. Bakit? Baka mayroon ito. Baka may timbre ito. Di ba ho? Ayon sa ating source ang mga gambling lord ay namumunan di umano sa ilang mga opisyal sa pamahalaan tulad ng pagsuporta gamit ang kanilang salapi sa kandidatura ng mga aspiranting nagbibigay proteksyon sa mga illegal na pasugalan nila. Lantaran na rin ang operasyon ng mga illegalista at wala na takot sa batas dahil protektado di umano ang mga ito sa ng ilang tiwaling opisyal sa pamahalaan at pulisya. Kaya tuloy-tuloy silang nakapagbulatag ng iba't ibang uri ng bawal na sugal. Gaya rito sa Maragondon, Cavite na kung saan ilang metro lamang ito ang layo sa municipal hall, sa opisina sa tanggapan ni Mayor, at ilang layo din lamang ito doon po sa municipal police station o sa opisina o sa tanggapan ni Hepe ng kapulisan. Anong nangyari? Na pinabayaan lamang ito, nadadaanan ito, sabi po ng ating informante, imposible sir na hindi po ito nakikita ng mga staff ni Mayor at maging pong ng mga tauhan po ni Hepe dahil nadadaanan nila ito sir. At ang masama pa sir, doon mismo sa pasugalan, sa tinatawag nilang peryahan, sa unahan ng konti sir, mayroon pong mobile patrol car na nakatambay sir. Ano po ang dahilan? Yun po ang kanilang pong mga katanungan. Ng isang peryahan o mas kilala bilang pergalan. Ang tawag ko dito, karamihan sa mga media or maging po sa mga parokyano ay pergalan.
peryahan ho na may sugalan. Yung peryahan po, hindi po illegal yun. Because that is funfair ho. Kasiyahan yan kapag ho tuwing nasasapit ang kapiestahan. Ang iba naman ho, kahit walang piyesta, mayroon ho silang peryahan na may sugalan. Ang bawal ho dito, yung sugalan, yung tinatawag ho nilang illegal na sugal, na tulad ho ng color games, drop ball, pula-puti, baraha, sakla, at yung iba pa. Kaya nga ayon dito, maligaya ho ang mga operator o maligaya ho ang operator nito dahil hindi sila ginagalaw ng mga otoridad. Ito yung isa hong malaking hamon. Kaya nga ho dito, china-challenge natin, hinahamon po natin ang PNP chief na si, alam mo, napakagaling nitong ating PNP chief. Talaga hong maasahan mo ito. Kaya dito natin makikita yung kanya pong galing. Kung kaya ba niya itong maaksyonan, ito pong ating pong pinapanawagan ho sa kanila. Ito po manawagan po tayo kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. at ganun din ho sa Police Regional Director ng Region 4E o Calabarzon, ang bagong upo ho na si Police Brigadier General Dominic Bacay at maging ho yung Cavite Police Provincial Director na talagang napakasipag ho nito. Ito pong si Police Colonel Ariel Red na ibalik ang one strike policy laban sa mga illegal na pasugalan. Kaya mo ba ito, General? Yun po ang tanong po ng mga kababayan natin sa Maragondon. Kung kaya, sampulan mo nga ito. Diyan ho sa Maragondon, kung kaya ho talaga. Pero pag hindi ho kaya, dahil meron po itong basbas, meron po itong timbre ay wag na ho ninyong hulihin. Hayaan na po ninyo. Kaya wag na ho tayong magrereklamo. Kaya ito, sabi nga, hindi yata alam ito ni Hepe at ng pulis dito at maging ho ang provincial director. Kaya ho may duda ho kami na may basbas ito sa mga tiwaling opisyal ng lokal na pamahalaan dahil parang kinukonsinti ito. Sa huli ito panawagan natin. Nagpaalala po ang programang ito na dahil ayaw po ni Governor Francisco Gabriel Abing Rimulya, ang pamangkin ng DILG Secretary John Vic Rimulya, na nandun ngayon sa suna ng ating Pangulo. Present siya ngayon. At ganun din po yung mayor dito, na si Mayor Arca, ng Maragondon na Cavite. Mayor Arca, sige nga, sampulan mo nga ito. Ipakita mo nga sa iyong mga kababayan na kaya ho ninyong ipatupad ang batas at huwag ho ninyong pabayaan ang ganitong uri ng mga inireklamo po ng ating mga kababayan. At ito naman ang ating pong sunod na tatalakayin. Ako nag-observe lamang ako rito. At gusto ko po sana talaga na ito po ay ito po ay maaksyonan po ng ating pong local police sa bayan po ng Maragondon, Cavite. At ganoon din po kay Mayor Arca ang mayor ng Maragondon, Cavite. Patunayan nila na totoo po talagang may batas sa kanilang lalawigan o sa kanilang bayan. Kung naalala ninyo, nung ako po ay nagreklamo po, kasama ko ang ating mga kasamahan sa Hulika News Team, dyan po sa bayan ng Naik, Cavite, hindi po inaksyonan. Kaya po nasibak po yung deputy chief ng bayan at ganun din po ang kanila pong tawag dito, desk officer. Dahil sinampahan po namin ang kaso yan. Kaya wag ho ninyong hintayin na kami pa ay gumalaw upang magsampa ng kaso sa hipe po ng bayan ng Maragondon, Cavite. Dito naman po tayo, lundag po tayo sa iba po nating topic. Sabi dito, STF at SOU, karami protector daw po di umano sa illegal gambling sa buong Pilipinas. Naku po, Diyos ko po, matindi ito. Kung gusto mabura sa mapa ng kapulisan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang salot sa iba't ibang uri ng sugal o illegal gambling sa bansa, dapat itong buwagin at iswak sa timba ang hepe at galamay ng Special Task Force o STF at ganoon din po ang Special Operation Unit o SOU. Yung po nga STF, SOU dyan po sa Campo Crame. Special Task Force at Special Operation Unit ng Campo Crame PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Paimbestigahan ninyo ito. Sabi nga dito, ang dalawang unit na ito ang siyahong salot at protector ng iba't ibang uri ng illegal na sugal o illegal gambling, paihi, isabong at online gambling platform
Lahat ng rehiyon sa buong bansa may aliporis ho ang tinamaan ng lintik ni Hepe ng STF ano ba ito? Special Task Force at Special Operation Unit ho. Ito ho. Tagakuhaw ito ng lingguhang payula. O totoo ba kaya ito? General Artati, sir, totoo ba ito nga paratang ho na iparating ho sa akin? Sabi ho rito ni Mark Shin Kosyo ho, Koy Kosyo, Angela Mutia Orquia and Kayla Divis Caprisi Cayetano and Ashley Sarmiento Health Journals ano ba ito? Health Journals and Princess Aliyah Joaquin RC and Cristel Minjis Rabi Victoria and Marco Masa Miguel Vergara ho and Laila Ford Ayana Agoncillo and Cristil Bremer Yasha Camille and Yana Gopio Good afternoon, Kuya Jojo Sibial. Salamat po. Magandang hapon po sa aking viewers. Thank you. Kaya nga ho itong sabi nga ho dito, lahat ng rehiyon lahat ng rehiyon sa buong bansa ho ay pasok ho ang STF at SOU ho ng Kampo Krami dahil sila po di umano ang tumatanggap ho ng lingguhang payula. Wow! Ang galing ho nito. Mantakin ho ninyo lingguhang payula. At ang masama ho dito, abay yung goodwill ho nitong mga lintik na mga demonyong ito, na mga patong sa illegal na pasugalan at iba pa. Abay mantakin ho ninyo 100 almost plus, 200 almost plus. Sabi nga ho nila, maliitan lamang ho yan Hindi ho nila alam. Sa buong Pilipinas, libo-libo ho ang illegal gambling operators. Daang-daang po ang illegal operators ho ng paihi. Lalo na po itong online gambling platforms, illegal gambling platforms. Ang laki po ng kinikita po ng kapulisan. Base po dito sa nagbigay po sa atin ng informasyon. Kanina ho, tinalakay ho natin ang Maragondon, Cavite ho. Ito naman Kampo Krami naman ito pong tinatawag ho nila na SOU at STF, Special Operation Unit at ang Special Task Force. May pa-special pa kayong mga demonyo kayo. Dito sabi ho dito, lalo't higit sa lahat itong small town lottery conwetting kung tawagin nila, STL.com wetting, bookies at looting kahit yun illegal operation ni alias Bungsula sa lalawigan ng Rizal ay protektado din nitong STF, SOU. Kung sa bagay, kahit Pangulo walang magawa sa illegal gambling. Totoo po yan. Maniwala po kayo. Sumigaw kayo ngayon. Sabihin ninyo sa mahal na Pangulo natin, mahal na Pangulo, bakit hindi ho nyo nabanggit ang illegal gambling sa bansa natin? Dati-rati sinabi ng Pangulo, itigil na yung tawag ba nito, yung POGO. Naipatigil niya. Pero po ito pong mga sugal lupa, wetting, STL.com wetting, bookies, looting, sakla, illegal na paihi yung tinatawag nilang paihi, boriki, at marami pang iba. Hindi alam ito ng Pangulong Marcos dapat kumuha si Pangulong Marcos na may alam rito. Kung gusto niya, kunin niya ako. At ituturo ko sa kanya. Dahil ito po ang nagpapahirap po sa ating mga kababayang Pilipino. Unang-una sa lahat, wala po itong naiambag na buwis sa ating bansa. At ang Bureau of Internal Revenue wala po silang police power para hulihin nila. Ito pong mga nag-ooperate na hindi po nagbabayad ng buwis. Ganon din po ang DTI, ang Department of Trade and Industry. Wala silang police power upang konfiskahin ang kanilang mga lisensya. Sabi nga dito, sapagkat hindi kayang isama sa suna ng Pangulong PBBM ang illegal gambling accomplishment. Paging Rizal Governor Dina Richie Inaris Chungbian at Rizal Police Provincial Director si Police Colonel Eliazar Roga Barber Jr. Kompleto yan ang pangalan nito. Sa totoo lang, na kahit araw-arawin pa ito, nahulihin o i-operate ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno ni Police Director
Police Major General Robert Morico bisikan ho. Ang huli dito, huli doon, o huli ka, o sa mga illegal na paihi sa Nabutas, Caloocan, Bataan at maging sa Batangas. Barya lang po yan sa mga pinoproteksyonan ho nila ng mga illegal gambling ho ng STF at SOYO. Ang tanong po ng ating mga kababayan, si IDG Director, Sir, bakit hindi po ba nasa kumpaso ninyo ito? Ang galaw ho ng STF at SOYO. Yun di po ngal yan ha. Parang nagkukunwari pa kayo. Tulad na lamang ho ng garapalang paihi ho na kung tawagin ay bank oil. Maitim na lang iso ang tawag ko dyan sa bayan ho ng Ibaan, Batangas, na ang operator ay ito pong si alias Chinese spy. Chinese spy. O napasukan na tayo ng Chinese ho, ng spy ho. At bata nitong si Bani ho, o si alias Sergeant Mercado, yun lang ho. Pulis pala ang katandim ho nito na illegal na nag-ooperate ho ng paihi dyan po sa Ibaan exit ho ng Star Tollway. Madali lamang ho ito hanapin. Kaya ho, Batangas Governor Belma Santos ho, at Police Provincial Director Police Colonel Oliver Basco ho, Ibura, aksyonan po ninyo ito. Matagal na po natin itong pinanawagan. Tila bulag pipit bingi lamang ho kayo, Colonel Ibura, sir. Napakawalang hiyaw ninyo. Ganon din ho ang lantarang paihi ho sa lalawigan ho ng Quezon, sakop po ng bayan ng Pagbilao at Sariaya ho, na pag-aari ho nitong si alias Amigo. Sino ba itong si alias Amigo? Na ang pakilala ay isa siyang diakono ng isang sikta. Untouchable ito dahil takot sila sa sikta na ito. Anong sikaya ninyo dito, Gobernador Dr. Hilantan at Quezon Police Provincial Director ho na si Police Colonel Romulo Aforino Albasia. Ito ho. Sa italakay na lamang po natin ito sa sunod na mga araw. Dahil medyo mahaba ito. Ito naman ating pong huli pong topic sa hapon na ito. Nais ko lamang pong i-share sa inyo. Ang Violence Against Crime and Corruption o BECC nanawagan po sa ating pong gobyerno na tutukan muli itong issue ng weteng at kaso ng damising sabungero. Mukhang napabayaan na at natabunan na dahil sa samot-saring mga issue. Napakarami po talagang issue nitong Marcos administration. Ito nanatiling illegal ang weteng sa bansa. Ngunit patuloy di umano ang operasyon nito. At ito sa lundag tayo ha. Sinasabi natabunan na rin ang usapin ng illegal gambling dahil sa iba pang malalaking issue kinakaharap ng bansa. Kabilang na dyan ang usapin sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mga pandaigdigang krisis at mga usaping pampolitika. Samantala muling nanawagan ang Volunteers Against Crime and Corruption o BECC sa Department of Justice at iba pang law enforcement agencies na ipagpatuloy ang masusing investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero upang mapanagot ang mga responsable. May mga warrant of arrest na ito. Ang tanong ano nangyari rito? Sa ating pong mga otoridad, ating pong law enforcement agency. Ang style dito, kapag pumutok sa balita, kunwari i-operate nila. Kunwari hulihin nila. Pero hindi nangyayari, hindi mahuli-huli. Ang laki po ng budget ng Intel Napakasayang ang bilyones o milyones ng budget ng Intelligence Fund. Samantalang masyadong binusisi yung Intelligence Fund ni VP Sara Duterte bilang Vice Presidente dito po sa mga operatives ng PNP at maging ng Armed Forces of the Philippines, di ba? Sinabi ni BECC National President Arsenio Boy Evangelista na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga pamilya ng mga biktima sa kanilang paghahanap ng katarungan. Ayon kay Evangelista, naunawaan niya ang kanilang pinagdaraanan dahil siya mismo ay nakaranas ng matinding personal na trahedya matapos mawalan ng anak. Hinimok din niya ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na lumapit sa BECC upang mabigyan ng legal na gabay at iba pang kinakailangan suporta. Yan nga sinasabi ko rito Kawawa talaga. Kapag wala kang influensya at pera. Kawawa talaga. Ang hirap makamit. Makamit ang hustisya sa ating bansa. Kaugnay naman ang umanong mga alok na ariglo sa ilang pamilya ng mga biktima,
Giniit ng BECC na dapat manaig ang katotohanan at pananagutan upang tuluyang marisolba ho ang kaso at maibigay ang hustisyang hinihiling ho ng mga pamilya ho ng mga nawawalang sabongero. Tayo manawagan ho sa ating kapulisan. Naalala ho ninyo nung isang araw, may nagrally ho dyan sa Pasay City, isang cameraman, antigong cameraman, kumuha lamang ho ng mga video or picture doon sa mga nagrally. Dumating po yung kapulisan, inaristo. Kaya nga ho, ang tanong po ng taong bayan ngayon, o ng ilan po nating mga kababayan, ano na ba po ang meron ngayon? Ano na po ba ang meron ngayon? Meron na bang tinatawag ho nilang martial law? Yun po ang kanilang mga katanungan. Kung sa bagay, para ho sa akin, ala pa naman akong nakita hong ini towards movement ho, na para gawin ho ng ating gobyerno ho yan. Matatag, patuloy na matatag ho ang Marcos administration dahil marami pa rin hong mga kababayan tayo na nagtitiwala ho sa Marcos administration. At hindi ko na po ito patagalin pa. Ito pong ating programa dahil po nais ko na rin pong panoorin ang mensahe po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. sa kanya pong State of the Nation Address o SUNA ho ngayong araw na ito o ngayong hapon na ito. Kaya tuldukan na po natin itong ating pong pag-uusap. At bukas muli tayo magkita-kita, magharap-harap at ulitin ko ho, pakishare na lamang po ninyo itong ating palatuntunan upang malaman po ng mga otoridad dyan po sa bayan ng Maragondon, Cavite. Maraming po salamat sa inyo at isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Salamat po. Hanggang dito na lamang. Bye-bye.